Mga balita ng impormasyon nga angay hibro ang mga isyu nga kinahanglan aksyonan. Ini pagtitirukon nga nagpapahamtang ipinagihan programa Agenda Hautso. Ika ng Philippine Information Agency, Eastern Visayas. Igpapalangat tayo ang mga Agenda Hautso nga napapanahon ng sadang pagdagdon. Eastern Visayas, Habagong Pilipinas. Ini ang iyo agenda. Halinyada han mga balita. DOH ginsiguro ang 24/7 nga operasyon matapos ang paglasurbo han duha nga mga bagyo ha Eastern Visayas. Masubra 148,000 nga residente ha Eastern Samar apektado han bagyo Uwan, state of calamity gindeklara. Governor Mercado nagpasalamat kan PBBM ha financial assistance para ha Southern Leyte mahuman ang bagyo Tino. Temprano nga pag-andam ngan pag-imponer hen preemptive ngan forced evacuation nakabulig ha zero casualty ha paglasurbo ang bagyo ha Northern Samar. Biktima ang bagyo ginhinomdoman niya mapait nga kaagi ngan nakatunan nga leksyon han Super Typhoon Yolanda 12 anyos na ang nakakalabay. Reenactment han pagbakwit han mga tagalang-alang nagpapakita han kamarigon ng komunidad habot nga hinhulga han kalibungan. RSCWC 8 nanguna han pagpahurhugot han kampanya kontra online sexual abuse and exploitation of children hapagtikang han National Children's Month celebration. Haraksada balita alang-alang Mayor Yu Castro nagpahamtang niya State of the Municipality address. Maupay nga pagpatuman hin nutrition programs ginpasidunggan han NNC ha Sinirangan Visayas. Han News and Information Center GSIS ginaghat ang mga apektado han bagyo mag-file dayon hin insurance claims. GSIS diri anay manunukot han emergency loan payments sa kubhin 3 ka bulan para han mga miyembro nga apektado han bagyo. Ha istorya panlawas paglihi durante han siyahan nga trimester han pagburod pag-iistoryahan. Mga detalye han aton mga balita masunod na. Maupay nga oras makasangkayan inin amon ika-43. Padayon ang amon pagpapadangat han mayundanon nga balita. Ngan impormasyon dinhi Agenda Hautso. Ako hi Frederick Comeres. Ika nga paglasurbo kuto ba paghupahan duha nga naglabay nga bagyo permi nakatutok kan Agenda Hautso ha mga panhitabo hilabi ang mga pagbaton han gobyerno ngan pagpadangat han serbisyo ngadto apektado nga katawhan. Nga tanan ining papahamtang namon nya nga edisyon. Ako hi Stephanie Barrios. Tutok permi hamon kada semana nga edisyon han Agenda Hautso. Gan permi niyo makikita na Facebook pages at Philippine Information Agency Eastern Visayas. Ako, AJ Espinosa. Ang Agenda Hautso in iyo masusundan ang mga istasyon ng Radyo Pilipinas Calbayog, Radyo Pilipinas Sogod, ngan Radyo Pilipinas Borongan. Upod pa ha 94.9 Infinite Radio Villaba, DYRK Radyo Calgara, ngan Birada Teleradyo ha IBC 6 Hanpalo. Ini hi Jane Sanianogay, ini an iyo Agenda Hautso. DOH ginsiguro ang 24/7 operation matapos ang paglasurbo han duha nga bagyo ha Eastern Visayas. Adan report ni Rian Arinto han PI Eastern Visayas. Iginmando ni DOH Secretary Ted Herbosa ang 24/7 nga operasyon han ahensya matapos kang maigo han magkasunod nga bagyo Tino ngan super bagyo Uwan ang Eastern Visayas. Iniinsubay han mandato ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga tutukan ang kadagmitan nga paghatag in emergency ngan medical response han mga naapektuhan han kalamidad. Iginmando ni Secretary Herbosa ang kadagmitan nga pagbutang in water, sanitation and hygiene o wash facilities ang mga apektado nga komunidad ilabi na ha Southern Leyte. Personal nga gimbisita ng opisyal ang Nabuyog Leyte, Silago, St. Bernard, hinunangan ngan Sogod Southern Leyte, agud pangunahan ang paghatag hinpanguna nga serbisyo. So yung regional office will help in the mga gamot at saka mga wash, mga aqua tubs. Pero ang kailangan nila housing talaga. Housing at saka siguro relief goods yung DSWD. So i-connect ko naman. Anyway, this is utos ng President. So I was also looking at their other needs, not only health needs. Housing talaga, pagkain and water. Samtang burublig naman nga nagdumara in clearing operations ang mga tinaglawas sa DPWH, kaupod ang PNP,
BFP ngan Philippine Coast Guard ha mga kalsada nga natumbahan hin mga punon kahoy ngan mga poste hin kuryente. Igin sumat naman han NGCP nga padayon ang ira paggios agud mahibalik ha normal ang supply hin kuryente ha mga apektado nga mga lugar ha northern ngan eastern Samar. Usa-usa liwat nga nagios ang mga LGUs agud tumukdaw matapos ang sagunsod nga mga bagyo nga nakaigo ha rehiyon. Ginsisigurado naman ang DSWD ang padayon anira paghatag inayuda ha mga nagkikinahanglan nga mga LGUs ilabi na ang food and non-food items. Mula sa DSWD Field Office 8, patuloy po kaming nakikipag-ugnayan sa lahat ng lokal na pamahalaan dito sa Eastern Visayas sa posibleng naging epekto sa ating mga pamilya at individual dulot ng Bagyong Uwan. Samantala, nakahanda naman ang DSWD na tumugon at rumisponde sa posibleng pangangailangan ng ating mga komunidad at lokal na pamahalaan. Tigang ha PIA Eastern Visayas, Ryan Arinto, NNU Agenda, Ha8. Masobra 148,000 nga residente Eastern Samar apektadong Bagyo Uwan. State of calamity gindeklara na. Adin report ni Vigong Banhan PA Eastern Samar. Mas sobra 148,000 nga residente o 48,959 nga pamilya sa Eastern Samar ang naapektuhanan paglasurbohan Bagyong Uwan. Sumula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa pinakauri nga datos, 14,739 nga pamilya ang temporaryo nga nag-evacuate, pero nakabalik na ang kadaman sa ira mga balay. May mga pagbaha nga nahitabo kay Papad ng San Policarpo, pero iniinhinupa na sa Nobyembre 9. Nahipatik ang 370 nga kabablayan nga nadistroso. Na-record naman ang 501,713 nga danyo sa agrikultura ngan 14.8 million na infrastruktura. Duha naman nga residente tika nga Arteche ang nasamaran matapos maigo hin debris samtang aada ka evacuation center. Nagpatigayo naman in clearing operations ang DPWH Eastern Samar sa Barangay Binaluan Taft matapos ang rockfall incident. Kapag kaya na possible na hangatanan nga klase hin sa rakyan ang kalsada. Samtang ginpapadayon ang gobyerno probinsyal ang relief operations sa panguna ni Governor Ralph Vincent R.V. Ivardone. Preventive, preemptive evacuation and information dissemination. We were able to have little to zero casualties and injuries sustained during the two typhoons. So I think it's because of what we did in preparing for the typhoon. Kaya salamat sa inyo. Ha Nobyembre 11, ginapurbahan han sangguniang panlalawigan ang rekomendasyon ng PDRRMC nga ipailarom ang state of calamity ang probinsyahan Eastern Samar. Ha Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o ARDANA, may da na 323 nga totally damaged houses ang 2,529 nga partially damaged. Samtang ang danyos umabot ha 9.2 million ha agrikultura, 29 million ha infrastruktura, 730,000 ha livestock, ngan 6.7 million ha pangisdaan. Nagpapadayon niya na ang probinsya kapag finalize ang ARDANA report para pag-forward sa Office of Civil Defense agud makakarawat hindugang pang ayuda. Tika nga PIA Eastern Samar, Vito Lintino Gumban, inianiyo. Agenda, Ha8. Governor Mercado nagpasalamat kan PBBM financial assistance para sa Southern Leyte mahuman ng Bagyo Tino. Adin detalye kan Bong Pedalino han PIA Southern Leyte. Gipasalamatan ni Governor Damian Mercado si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa gikatahong 40 million pesos hinabang alang sa lalawigan gikan sa nasunong pangagamhanan aging pagsagang sa padayong epekto sa Bagyong Tino kay Maiji ang international name. Pagagamiton ang nasing dawatonong pundo aron ipamalit og mga pagkaon nga gikinahanglan sama sa mga food packs, tubig mainom ug bisan mga gamit sa kusina alang sa mga balay nga napahaan. Nawat-an ini mga butanga. Gipadayag kini ni Mercado diha sa press conference pagka-Biyernes, Nobyembre 7 dito sa iyang opisina. Pero kanita lang dako kay ning katabang wala pasalamat sa atong government pro sa atong presidente
because atong nakita karon sa base atong observation sa monitor, ang atong mga katawan na kinahanglan additional impacts, kinahanglan na sila na. So, provincial government purchase mga 20,000 food packs, pero ang target lagi na ito kay nila pa na katawsan na itong ataganan. So, kulang. Una na, ang pundo possible na financial assistance i-release sa national government. Salamat sa itong Presidente, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Purchase na food packs, drinking water, tubig, pares, ando na lagi. O nga kitchen kits, kay pagkanto na ito si Bernard kung ginulangan, ang ilang sitwasyon na ito, wala sa kadawing damage ang mga ulay, nag-flooding, naglunog. Mato ni Mercado nga sa kinatibukan, 49,379 ka pamilya ang namakwit tugbang kini sa 183,705 ka mga individual. Ang tanan nahatagan sa mga gipang preposisyon na ng mga pagkaon o gidugangan pa gikan sa national o provincial DSWD. Hinoon, kini sila nanguli na sa ilang mga panimalay human sa bagyo. Si Juna Gabila, ang Provincial Social Welfare Officer, kinsa dihasap sa presscon, maingon nga dihay 15,718 ka mga balay ang partial nga nadaot o 1,895 ka mga balay ang totally damaged. Makadawat og 5,000 pesos cash assistance kadtong partial naguba nga balay. 10,000 pesos nga cash assistance ang madawat sa totally damaged ni Gabiola pa. Dihay 5 ka kinabuhi ang nakalas o kinaigikan sa St. Bernard usa, Libagon usa, Niluan usa ug Sugod duha. Dugang taho ni Governor Mercado. Padayon pang gisuhito unsa kalapad o kadako o pila ang kadaot sa infrastructure o agrikultura. Dihasab sa mga presscon sila si Danilo Atienza, PDRRM Officer o Engineer Nilson Tan, Provincial Administrator. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pidalino alang sa Agenda Ha-Utso. Temprano nga pag-andam ngan pag-imponer hin preemptive ngan forced evacuation, nakabulig ha zero casualty ha pagnasurbohan bagyo ha Northern Samar. Aden report kanay Eileen Diaz, han PIA Northern Samar. Sa pag-anunsyo pala san pag-asa, san pisulod nga bagyo san Philippine Area of Responsibility, nagtikang nasin pangandam ang mga lokal nga Disaster Risk Reduction and Management Offices san 24 nga mga bungto san probinsya. Gintawag ni Governor Harris Ongchuan ang mga miyembro sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sin madagmit nga katitirok para mahibaruan ang tumbok san bagyo ngan kun nano ang pangandaman nga ginhimo sang tagsang ahensya san gobyerno lokal nga nasyonal. Sugad man ang tagsa nga mga mayors san 24 nga mga bungto, nagtawag liwat sang tagsa-tagsa ng mga local DRRM Council para sinsugad nga panuyo. Ayaw nato ini pabayi, seryoso ko nato ini nga warning no, sa pag-asa sa aton. And tigam na nato, mas maagap, mas damo ang kinabuhi na aton masasalbar, mas importante gihapon na damon aton mas safe, no, na waray maperwisyo na kinabuhi. Siniya na basta preparado kit nga tanan. Nagpagawas ang gobernador sa direktiba nga wara klase nga opisina sa Lunes nga adlaw base gihapon sang ginpagawas nga mando tikang sa Malacañang. Bida sang report tikang sa PDRRMO matapos ang rumbo sa Bagyo Uwan, naibaroan nga sa 569 nga barangay sa Bugo sa Norte San Samar, 548 na apektado, 18,172 nga pamilya nga 73,147 katawo. Yaon unom nga barangay ang apektado sa baha nga sayo sin soil erosion. 77 ang balay nga totally damaged, nga niyaon na italaan nga 3,211 nga partially damaged. Umabot 69,245 katawo, 19,408 nga pamilya
ang nagbaton sa preemptive evacuation ngan yung total nga 28,032 nga pamilya ngay 90,943 katawo ang nahitalaan nga nakadto sa mga evacuation centers. Nawara ang supply sa kuryente tikang Sabado nga gabi nga nahibalik ang kuryente Lunes nga gabi pero ang iba nga dapit wara pa hastaya na. Sa parte san pagtagakalsada ngan pagtagatulay sang tipagawas wala ang bagyo nagbuhat na sin clearing operations ang DPWH 1st and 2nd District Engineering Offices ngan gindeklarar nga passable ang sakop nga kakalsadahan ngan mga tulay sa nga tanan nga klase san sarakyan. Ngan sugad man, nagbuhat liwat sin clearing operation ang tagsa-tagsa nga mga bungto nga pinangunahan sa MDRRMO, kabulig ang PNP, military, BFP, nga liba pa nga mga pribado nga sektor ngan volunteers. Nagpahamtang sin pasasalamat si Governor Harrison Chuan sa nga tanan nga katawhan san pagbaton san panawagan dagmit nga naktibo nga pagkiwa nga nagresulta sin zero casualty o wara na italaan nga kaswalidad san Bagyo Uwan sa probinsya sa Norte San Samar. Tikang sa Philippine Information Agency Northern Samar, ini si Aileen Alazon Diaz para sa Agenda Ha-8. Biktima ang bagyo gininumdom ang iya mapait nga kaagi nga nakatunan nga leksyon han Super Typhoon Yolanda. 12 anyos na ang nakakalabay. Ang detalye ni nga report igahatag ni Jasmine Kate Agosto han PIA Leyte. 12 anyos na ang nakakalabay, tikanghan makangingirhat nga paglasurbuhan Super Typhoon Yolanda, kundi presko lagi hapon na huna-huna para sobra 30 anyos nga hi Elena Kaadan, tungod indiri lagi hapon niya nakakalimtan, aniya uupat nga mga anak nga namatay han nasabi nga bagyo. Durante hin pagbendisyon ngan pagmisa ha mass grave ha Holy Cross Memorial Garden ha Tacloban City, didahan anibersaryo han Nobyembre 8, waray mapugni ni Kaadan an iya pagtangis, samtang nagahalad han mga paborito nga pagkaon parahan iya mga anak. Ha iya paghinumdom hadto nga mga taknahan Yolanda, inuray hera maka-evacuate kundi sumakalaherahan bubunghan era balay, pero naabtan lagi po nirahan makusog nga dagmalhan mga balod darahan storm surge. Anot kami tanan, kamo nga nagkabuboy ang kwadton akong mga anak kay nagkat-kat anay kami nga ton bubong. Pagkatapos, tando ako lang anak ang nangadtuan bubong. Nabiling kami nga diya, ubos kaya wala nang makasaka. Sa mo ito pag ikaduha na balot, na ano na kami. Pag suga din, diri, makore mapakarawat pag nakakainumdum ako na abot itira. Kasi syempre, tigda ba nga na suga dira. Hini nga 12 na katuig nga nakalabay, nakatunan ni Kaadan nga kinahanglan gud sundon ang nabisohan mga otoridad kung oras nahin pag-evacuate han era pamilya, hatak nahin may tiarabot nga bagyo. O bisan waray pasagdon nga angay na mag-evacuate, inauunan na hirangat to Northern Tacloban City High School, sugad han naglabay pala nga Typhoon Tino nga Super Typhoon Uwan. Base ang report, dako ang pasalamat ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez han zero casualties nga nahitala ha syudad nga nagpapasabot nga nahihibaro na ang mga katawhan kung paunan o ang sakto nga preparasyon para maging talwas sa mga kalamidad. Mga mapanganib na lugar, umiwas na tayo, huwag na tayo maghintay. Matagal na ito, hindi pa tayo pinapanganak, may bagyo na dito sa mundo. May earthquake, lahat yan. Makinig na tayo sa mga scientists, sa mga nagsasabi sa atin sa gobyerno, may dadating na bagyo, umiwas na tayo. Maghanda-handa na tayo. Alagaan natin yung surroundings natin. Alam mo, wala nang tutulong talaga sa atin kung hindi sarili natin. Ayusin natin. Habang ginagawa natin yan, natututo yung mga susunod na henerasyon, lalo yung mga anak ninyo, kaya matuto na rin tayo. Save yourselves. Look at it. Be more resilient by understanding the situation. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Jasmine Kate Agosto, ini ang Neo Agenda Ha-8. Reenactment ang pagbakwit han mga taga-alang-alang, nagpapakitan kamarigon hang komunidad hapot nga hingulga kakalibungan. Adin report ni Alit Reyes han PIA Leyte.
Nagpakitahin kamarikon nga paghatag importansya komunidad adtong nahiuna nga mga mulupyuhan alang-alang. Haira paglikas tigang hanira una nga mga puy-anan darahan hulga ngan risgo haira kalibungan. Hakada tuig nga reenactment nga ginbubuhatan LGU han Bakwit durante a founding anniversary hanira bungto igin papakita ang problema kalibungan sugad hinbabaha ngan pagarestroso an ira mga pinamilay ngan mga pananom dara hinuuran. Sumalaha mga alang-alanganon niya na nga bisan han una pa nga panahon in na-eksperyensyahan nagihapon han ira kaapoy-apuyan sugad iton mga na-eksperyensyahan han niya na nga mga katawhan ang mga risgohan kalibungan hinungdan ang pagbakwit tika nga usa nga komunidad haranihan salog ngatoy mas taluwas nga komunidad ngayon na nahimo na nga bungtuhan alang-alang. Kaupod ang ira pagbakwit amon mga leksyon nga kinahanglan katunan agud diri mabutang nga peligro ang ira bugos nga komunidad. Ang reenactment ang pagbakwit in nagpapakita kung tipaunan-onan balhin ang mga tawo ngadto ha mas taluwas nga lugar hinwaray pagruha-duha dara nira mga muebles, pagkaon, mga hayop, mga mahal kinabuhi, ira ginbayaan ang mga surok han pakabuhi ngan naniguro makahimo hin bag-o nga pakabuhian ha mas taluwas nga lugar. Haira pagbakwit ginpapakita gihapon ang bayanihan spirit han Pilipino kundi nagbububligay ang komunidad ngan may ada kooperasyon agud taluwas nga makabalhin ang nga tanan nga mulupyo. Ginsalin urog han bungtuhan alang-alang ang ira ikaw 142nd founding anniversary didahan Nobyembre 8, 2025 ngan ang pagpasundayag han bakwit in usahan mga highlights hini nga selebrasyon. Para may danaton mahimyang nga panhuna-huna tungod hini nga tiurulpot na baha. Ginahangyo ko ang tanan. Gaan aton paglakaton. Hinautunda nga maging pirmado lang kita. Darig lang kita hanaton makakalahong na Diyos. Arahan aton kaumayan. Nagibaryuan bugig. Andam na baka mo hanatong pagbakwit. Habit makikita han publiko han mga alang-alanganon labis na naton mga kabataan so that they can appreciate our history, they can appreciate the culture, they can appreciate kung ano ang mga ginhimo han mga alang-alanganon. Tiga nga Philippine Information Agency Leyte Alitreyes inian EU Agenda Hautso. RSCWC 8 nangunahan pagpahurhugot hang kampanya kontra online sexual abuse and exploitation of children kapag tikangan National Children's Month celebration. Adan detalye kan Sol Alarcon han PIA Eastern Visayas. Hapag tigaman han National Children's Month, yan ang bulan han Nobyembre, mas nga ginpahurugot han Regional Subcommittee for the Welfare of Children o RSCWC, han DSWD Eastern Visayas ang kampanya kontra han mga violators o nagtatalapas han katungod han mga kabataan online, ipinaagi ha internet o iba-iba la nga digital platforms sugad ang Facebook, TikTok and X. Elin mahitungod na nagtitika damo nga kaso kapag talapas hanigin lalarang ang Republic Act number 11930 o Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials o USAIC TISAM. Hagin buhat nga kick-off ceremony ha DSWD Home for Girls Mini Gym Pawing Palo Leyte. Igin pahayag ni Maybel Marshall ang Recovery Reintegration Program of Trafficked Persons o RRPTP Focal han DSWD nga 80 nga Pilipino nga kabataan ang nahimumutang hakadilikaduhan nga mabiktimahin online sexual abuse o cyberbullying. Mahitungod dinhi ginahangyuhan RSCWC ang publiko nga likyan ang pagpostin litratuhan mga kabataan ha FB o diin man na social media platforms mahitungod nga posible gamiton ini han mga pedophiles. Pero may iba kasi nga online may itutira ko ang fetish. So may dito pipilan like, magpipilan save, bisan daraga, or pera mga 60 years old na, tapos ang bata 5 years old pa lang, maruruyang ito hira. May mga cases kami nga sugad dito. Actually, Region 8, may nakita cases ang pasain ng CISAM, may as young as 4 years old, 3 years old, ginpipicturean, and then, ginsasan nga to ha foreigner, tapos gibabalo ni kwarta. Darahinig indigon niya ang kakinahanglanon han whole of nation approach o pagburubligan nga tanang nga sektor hapag ato hini para maprotehiran ang mga kabataan. Kasumpay ni may na naman sagdon Hilakisha Lazaro, child representative an RSCWC nga dahiton mga kabataan ngan mga kag-anak. Pag-access
iton mga social media platforms, iton aton internet, to be mindful kung hinot aton nakaka-interact ha aton everyday nga paggamit itong internet, and also to be responsible within ourselves gihapon nga to educate ourselves, to be more aware of the features of SAEC, kung ano iton definition niya, nga kung ano iton mga actions that involves that, so that if aware ka, you too would be able to radiate that awareness and that knowledge to other people. And for the context of the parents naman, syempre, they should be the primary protectors of the children, di ba? Ika nga PIE Eastern Visayas, Sol Alarcon, ini ang iyo agenda, ha-8. Probinsyahan Biliran, nagpalit hin bamboo tree seedlings para igtanom ng makabulig hapag pugong hinbabaha. Adan report kan Rodrigo Victoria had PIA Biliran. Mupalit ang probinsyal nga pagamanan sa Biliran og 3,000 hangtod 5,000 ka bamboo tree seedlings aron itanom sa dapin sa mga suba o waterways sa tibok probinsya isip kabahin sa mitigation og long-term nga lakang batok sa pagbaha. Atol sa meeting sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRMC niadtong November City, gipahibalo ni Governor Rogelio Gispina nga mga proyekto usa ka pamaaging malikayan ang soil erosion ug makatabang usab sa pagbatok sa global warming. Dakong tabang kini sa soil erosion, global warming ug livelihood matod ni Governor Gispina. Sa kasamtangan adunay nabilin nga 400 ka bamboo tree seedlings nga andam na alang sa pagpatanom ubos sa pagdumala sa Kapitolyo. Gimandan usab sa gobernador ang mga local government units sa pagtuon ug pagpili sa mga lugar sulod sa ilang kasatag sa kalungsod dinangay itanom ang mga bamboo tree seedlings. Gihawag usab ni Governor Spina ang matag-iya sa pribadong yunta ilabi na kadtong naa sa upstream areas nga magboluntaryo sa pagtanom og bamboo tree seedlings sa ilang kagwalayon yunta aron makatabang sa pagpugong sa magbaha. Gilaw man sa kapilyo nga pinagi sa pagtanom sa bamboo tree seedlings dili lamang mapunggan ang pagbaha apan makatag usab kini og dugay panginabuhian sa mga residente sa probinsya. Gikan sa Philippine Information Agency Biliran, Rodrigo Victoria, kini ang inyong agenda ha-8. Nagkatitirok ang mga youth leader tikang habugos nga probinsyahan Samar para YesCon 2025. Usa nga tulo ka adlaw nga panagtigom nga nagaaghat hakabatan-unan nga magipagbahin ang mga pitad para kalibungan ngan mga lokal nga polisiya. Ginbuhat ini sa Samar Convention Center tikang Nobyembre 12 tubtob 14. Ang Youth for Environmental Sustainability Conference o YesCon ginpapatigayon kada tuig han Provincial Youth Development Office o PYDO han Samar in partnership with Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Iyan nga tuig ginbutangan hin sentro ang mga diskusyon may tungod ha forest, wildlife, ngan cultural heritage labi na ang Samar Island Natural Park o SINP. Sumalak ang Tennessee Marie Abaygor, focal person han PYDO para han YesCon 2025. Ang panuyo hini amuan pagdasig han partisipasyon han kabatan-unan hapag ataman han kalibungan. Basically, YesCon 2025, so acronym po siya, yung YesCon, stands for Youth for Environmental Sustainability Conference, wherein we gather po different advocates, environmental advocates. We have the students, we also have the SKs, lahat po ng interesado sa environmental protection. Ini-invite po natin for a 3-day event for them to know, and also help us na ma-advocate yung environmental sustainability dito sa province of Samar. Ginsumat naman ni Baygar nga may Shane nga partisipante tikang hamang eskwelahan ngan bungto ha Kalbayog, Katbalogan, ngan Samar, upo din yan mga representante tikang ha DepEd, Local Youth Development Offices ngan SK. Nagpasalamat naman ni Wendelin Prohelia, Youth Development Officer han Santa Margarita, ha mga nag-organisa ngan ha provincial nga gobyerno para haira suporta. As a Youth Development Officer of Santa Margarita, I would like to extend my heartfelt gratitude and full support to the organizer of this Youth for Environmental Sustainability Conference 2025. Damo po nga salamat. Tikang PIA Samar, Aaron Nicotihar, ini agenda also. Haaton Ratsyada balita yana, alang-alang Mayor Yu Castro nagpahamtanghan iya State of the Municipality Address. Mga LGU Halete, kaapihan papasidunggan han Regional Seal of Good Local Governance han DILG.
Maupay nga pagpatuman hin nutrition programs, ginpasidunggan han NNC Hasinirangan Visayas. Detalye hini nga mga ratsyada hin balita, masunod na. Ratsada Balita! Naghatag niya ay kapito nga State of the Municipality Address si alang-alang Mayor Lovell Anyu Castro, kundi iya ginlatag ang mga naging accomplishments sa haya na nga termino haniya pamunuan, sagad man ang mga plano hamas pa nga pagpalambuhan ira munisipyo. Haya report ginagay ni Mayor Yu Castro atong dako nga mga accomplishments sa panlawas, hilabiha pag-atiman han nutrisyon han mga kabataan, pag-atender ha kaupayan han ira mga senior citizens, PWDs, ug iba pa nga mga special population groups. Gintagan hindoon gihapon ang alkalde aton mga nahimo habahin na edukasyon, hilabihan pagwarahan dropout rate, pinaagin paghatag hin libreng sakay, sugad man pag-isahan literacy rate, pinaagihin ayuda ha mga kamaistrahan ngan mga estudyante. Igisuman gihapon ni Mayor Yu Castro aton mga infrastructure projects nga ginpahiluna ha ilarom han iya administrasyon, kundiin ini nga mga proyekto in ginihingita mas makakahatag hindakong oportunidad pagudwag han ira ekonomiya sugad han public market, transport terminal, pag-rehabilitate han ira public plaza, pagtugod ang DRRM building, super health center ngan alang-alang community college. Labaw dinhi, iginsay-say ang alkalde tipaw na no mas naging episyente ang ira financial management ngan ang pagkitaasan ira pagkolektahan buhis, tikang ha business tax ngan ha real property tax nga hakaorhian inahimo balik nga proyekto o programa para han katawhan. As we stand on the threshold of 2030, let us continue to build an alang-alang that is strong in governance, vibrant in economy, compassionate in service, and sustainable in growth. Together, we move forward, not as individuals or institutions, but as one alang-alang, guided by vision, strengthened by unity, and inspired by the shared hope of a brighter tomorrow. Samtang padayon ang aton pag-uswag, kinahanglan nga ang tagsa nga proyekto, kada mga plano, kada tagsa nga desisyon, bubuhaton naton hakaupayan para han nga tanan. Tiya nga Philippine Information Agency Leyte para Ratsada Balita, ini Alet Reyes, sinin EU Agenda Hautso. Upat nga local nutrition officers din niya Rion 8 amo to niya na mga contender para magkabot ang award at national level. Inan may tungudan era outstanding performance sa pagpatuman han mga nutrition programs sa gobyerno ha era tagsa-tagsa nga lugar, subay han evaluation han Regional Nutrition Evaluation Team. Haginbuhat ba lang nga 2025 Regional Nutrition Awarding Ceremony ha Tropics Palo Leyte ginpasidunggan como 2024 Regional Outstanding Local Nutrition Focal Points hira Lucila Z. Malazarte, Provincial Nutrition Action Officer, Han Provincia, Han Samar, Bernie Jessica E. Ingera, Municipal Nutrition Action Officer, Han Paranas Samar, Adam Joseph G. Orito, District Nutrition Program Coordinator, Han Southern Leyte, Gan Francis Erica Malazarte, City Nutrition Program Coordinator, Han Ormoc City. Labot ha iragin pasidunggan gihap ang magkalain-lain nga local government units, tungod han darayawon nga pagpatuman han programa han nutrisyon. Iging kalipay naman han NNC, ang pagtika damo na yan nahiton mga LGUs nga nahingangaranan han national level, nagpapasabot lang nga gintataga na hinaimportansya han kadam-an nga local chief executives ang programa nutrisyon han gobyerno. Itong mga awards na to ay natatransform na to pag tiningnan naman natin yung ating mga malnutrition indicators. Lumababa siya. Kaya di ko nga nasali kanina sa aking message, sa welcome message ko na it has evolved no, from the time when I joined in 2014, no? So nakakahiya ang ating datos sa stunting kasi siya ay nasa 42%, no? Ngayon ay nasa 25.8%, halos kalahati. Tika nga PIE Eastern Visayas para han Ratsada Balita, Sol Alarcon, ini ang iyo agenda ha-8. Usang high-valued individual na nadakop ang kapulisan ng Samar Provincial Police Office haging patigayon na bypass operation didan alas 11:30 hanggang gabi, Nobyembre 11 ang barangay ni Tagapulaan, Samar. Ang operasyon ng gindumara ang Provincial Drug Enforcement Unit Samar upulan Tagapula Municipal Police Station a koordinasyon ng PDEA Regional 8 ngan ubos ang panginano ni Police Colonel Arwen Tadeo, Provincial Director ng SPPO. Ang sospetsyado ngaging kilala alias Ruben, 37 anyos, residente ang nasabi nga barangay
Nadakop kahuman makipagtransaksyon ng usa ka sashihing puti nga kristalino nga substansya nga ginsususpetsahan nga shabu usa nga police pusher buyer. Nakuha gihapon na iya mga kamot ano sa pang sashit nga amo ang ebidensya ang transaksyon. Usa nga 500 pesos nga baybas money, usa nga sigarilyo pack nga may duwa pa nga sashihing ginsususpetsahan nga shabu. Nga niba pa nga gamit sa illegal nga droga. Ang ebidensya yung gintagan hinmarka, ginimbentaryo, ngang ginlitrato upod ang mga testigo nga barangay official ng media representative subay ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022. Hapag kaya na ato kustodiyahan taga Pulaan Municipal Police Station ang suspetsado. Gimpayag naman ni Police Colonel Tadeo ang iya pagdayo ang mga operatiba tungod ang iradidikasyon ng profesionalismo pagdumbaran operasyon kontra droga. Tika nga PIE Summer Ronald Roma, ini ang iyo agenda ha. Ang mga balita at Tikangan News and Information Center han PI Eastern Visayas. GSIS ginaghatan mga apektado ang bagyo mag-file dayon in insurance claims. GSIS diri ani manunukot ang emergency loan payments sa kubin 3 ka bulan para mga miyembro ng apektado ang bagyo. Mga detalye hini nga sumat igahatag ni Neil Lupido. News and Information Center. Kumu kapartihan pagrespondihan Government Service Insurance System o GSIS hadistroso nga durot han mga bagyo ginaaghat og isasagdunan ang mga ahensyan gobyerno nga mga miyembro ang GSIS nga napiktuhan han makasunod nga bagyo tino ngan uwan nga mag-file dayon hin insurance claims para makabulig han madagmit nga pagunhan. Tungod han grabe o haluag nga sakop han danyos han duha nga bagyo nga nakaiguhan nasod Pilipinas, prioridad han GSIS nga dagmiton ang pagproseso ang mga claim para makahatag largoin bulig pinansyal. Habot nga hini nga mga kalamidad, panuyo han GSIS nga mabuligan ang mga miyembro nga an nasod nga makaunhan hagilayon. Sumala kan GSIS President yan General Manager Vic Veloso ang pag-insure han mga propiedad inusa nga importante nga safety net. Duganghan patapod nga ada ang irabuhatan para siguraduhon nga makakarawat tinwaray langan ang kaangayan nga benepisyo. Para matikangan ang proseso sagdunan GSIS nga inotify o pasabton dayon ang irabuhatan, pinaagi hini nga contact numbers nga pwede daw ini himuon bisan diri pa kompleto ang iyong mga dokumento para matikangan ang GSIS ang ira assessment. Hakasumpay nga sumat yan papatuman niya na ang GSIS ang 3 ka bulan nga grace period o moratorium hapagbayad han emergency loan komo baton o pagbulig han mga miyembro nga pensioners nga napiktuhan han mga bagyo. Karuyag sinyon diri laan ay kinahanglan nga magbayad ha sa kubin 3 ka bulan para matagan ang mga miyembro nga pensioner hiniwag nga makabawi, makarecover ngan otro makapagtikang nga diri nabubugatan han mga kabaraydan. Panuyo ang GSIS nga may banan ang pinansyal nga pasanon han mga apektado nga miyembro nga pensioner samtang hinay-hinay nga naunhan tikang nga maepekto han kalamidad. Para han emergency loan applications sa November 2025, ansyahan niya pagbayad at March 2026. Ang mga loan dida December 2025, ansyahan niya pagbayad at April 2026. Ang mga loan ha January 2026, ansyahan niya pagbayad at May 2026. Ngan ang mga loan ha February 2026, ansyahan niya pagbayad at June 2026. Nagtikang ang GSIS Emergency Loan Program didahan November 7, 2025 ngan abri ini of February 7, 2026. Para ang mga kwalipikado nga membro nga pensioners, pag-apply lahan emergency loan ha GSIS Touch mobile app o ha pinakahirani nga GSIS branch. Tikang ha News and Information Center han PIA Eastern Visayas, ini Hinil Dalit Lupido ngan ini ang iyo agenda ha 8. Istorya Panlawas. Magpapadangat ang mga bagong impormasyon nga nakakaapekto han kahimsog hanaton Panlawas. Istorya Panlawas. Mga impormasyon han mga tambal o paglikay han mga magkarinlaing nga mga sakit nga nakakabalaong ha Panlawas ang mga tawo. Iyo may babatian. Ha Istorya Panlawas. Istorya Panlawas. Masunod na. Ang paglihid durante in pagborod in komuna siya nga trimester. Iniin pinakakumo na siya masulod hinapulo nga mga tawo. Kasagaran ang paglihin pagkaon, usahay matamis, maasin o di man nga ni maaslom in normal. Kundi kunan pagliliyan hindi rin na food items, iniinangin na kabarakaan yung kinahanglan ni pakonsulta ha doktor, dara nga iniin sinyalis in underlying disorder.
Waray pa eksakto nga natutudlok nga rason kung kay ano nagkakamay-ada paglilihian o sa nga burod. Sumalahan mga eksperto nga haluyuhini, ginsisiring nga posible ang paglihi darahan hormones nga nakakaduga nga sense of smell nga sense of taste kan usa nga nanay. Nagiging alerto ang mga senses nga diretsyo na abat hindi rin maupay hapan hamot nga hapan rasa. Usahay liwat ang paglihiin ka ng lawas, naturales sa pagdugang ng mga importante nga nutrients, sugarin iron, calcium, zinc, ngan iodine nga importante pag-develop ang feto sa sulod han nanay. Usa gihapon nga gintutudlok nga rason ang paglihi amo ang blood sugar ang usa nga nanay. Durante ang pagburod, ang blood sugar levels inusahay nahitaas o di man nga ni nahimubo, hinungdan nga ang burod in gusto kumaon hindamo ngan danay naman na diri pagkaon. Kundi mas kababarak-an sumalahan mga eksperto, kunan craving sa paglihiin para na mga non-nutritive items, sugarin ice, o pananglitan hugaw o chok o kunanuman, kay hindi rin normal nga usa nga senyales in iron deficiency. An iron deficiency indako ang risgo hananay nga habata ngan kausahin stillbirth, preterm birth o di man nga ni low birth weight. Sanglit ang diretsyo nga sagda amo ang pagpakonsulta ha healthcare provider. Kaya dapat healthy si mami para healthy si baby. Iyo pala na hibatian ang pinakaori nga impormasyon bahin han paghirot durante han pagburod. Naghihinaot kami nga kamoin magpabiling nga himsugan panlawas ngan makabulig ha pagpadukwag han aton sosyedad. Para ha istorya panlawas, ako Himay Hiban, iniyan iyo, Agenda ha 8. Dako ang hangin, ang gindarahan agi palahan bagyo uwan. Ilabiha katundan ngan sentro nga parte han Luzon. Ha mga social media, dako ang naging pasalamat han katawhan. Nga daw gintunaw han hilabi nga bukid han Sierra Madre, ang bagyo ngan waray na ini makadestroso pa hin makusog lahos hini nga bukid. Ini gusto iklaro han mga eksperto nga ang pagbangga han hangin darahin bagyo nga da han mga kabukiran hindi rin nakakapatunaw hini kundi lugod nakakapahinay na nakakapaminos han kakusgon sanglit na ibanan liwat ang posible nga distroso nga nagdurot hini. Labot la sumalahat pa han mga eksperto nga og sa paman bumangga ha kabukiran gintatarap gihapon anay han bagyo ang kapatagan tirani han kadagatan como first impact ha landmass. Sanglit dako gihapon ang posible nga danyos nga igdudurot han anuman nga bagyo nga da han kabaybayunan og sa paman bumangga ang hangin ha kabukiran. Ini nga pagklaro han mga eksperto inhaluyo nga diri unta maging kampantila ang mga residente durante hin bagyo ngan itapod nala ang pagkalusaw hini ha mga kabukiran nga ada harani kon may kalamidad ginsasagda pirmi ang magin alerto ngan andam. Tika nga Weather Bureau ang Philippine Information Agency Eastern Visayas ini ni Robin Miñano ini ang iyo agenda hautso. Yan nga panahon nagawas nga nawawara ang tinuod nga esensya han kaandam kontra han kalamidad ngan mga rimalaso nga kaupod hini nagiging kompetisyon subay han kadamo han mga ginsasablay nga mga tarpaulins, bago nga mga rescue vehicles, mga go bags nga may logo han mga LGUs. Ini inapag-ungkaraw han pila nga mga LGUs nga makabot ang gawad kalasag. Kundiin mas gintatagan hin prioridad ang mga proyekto nga mag-upay kitaon halitrato ngan video kumpara han mga tinuod nga pitad nga makakagsalbar hin kinabuhi oras hin may ada mga kalamidad. Diri ka kalirong ngan importansya hin pagkamayada mga gamit ngan paghag-id para han andam ha mga kalamidad. Pero kung ang pondo inging gagamit lahin mga butang nga nakikita kumparahin mga buruhaton nga diri sugad karanggat pero mas epektibo sugadhan paglimpyohin mga drainage canals, pagpadig-on han mga estruktura sugad mga evacuation centers nga nanhiluag na geohazard mapping nagiging himabaw ang karagsigon han disaster preparedness. Ang mga rescue vehicles nga nagraranggat it mga sugain pwede maghatag hin impresyon hin kaandam kundi bahala gihapon ha mga kalsada matapok nga mga estruktura ini inhibabaw ngan waray lagi hapon gamit. Hunahunahon unta naton han mga LGUs ilabi na mga LGUs nga ang gawad kalasag in pagkilala han mga epektibo nga pagdumara kontra kalamidad. Diri la subay han maupay nga presentation kundi tunay nga mga resulta.
Ang tinuod nga andam nga LGU maaram magplano, maaram kumilalahin mga kadelikaduhan, ngan maaram magkahinhin pondo ang mga proyekto nga may ada maiha ngan hilawig nga epekto. Ang mga dredge canals, updated hazard maps, ngan magdig-on nga mga evacuation centers in parihas ka maupay ha mga litrato kundi ini intinuod nga sandigan kung naabot na ang mga rimalaso sugad itong babaha ngan bagyo ngan linog. Panahon na para baguhon ang basihan han kaandam ayaw naton pabay nga naging paisan-isan ang istoryahon parte katalwasan. Ang tinuod nga dungog hindi rin nakikita ha mga logo ha mga LGU sa mga tents, kolor ngan kortehan mga go bags, ini nasusukol ha ihap han mga nakatalwas. Ngan ha komunidad nga nagpapabilin madigon habot nga han kalamidad. Kakatapusan, diri haranggat han mga higamit nakikita kundi kapabakod ang mga mulupyo na susukol ang tunay nga gawad kalasad. Para han editorial, ako Herian Arinto, ini ang Agenda House. Iyo palahin batian ang pinakaorhing nga impormasyon ngan solusyon. Sugad man mga programa han gobyerno nga nakakabenepisyo han mulupyo. Damong salamat ang iyo pag-upod hamon kini nga edisyon. Kami magpapabilin nga ada sentro han mga balita nga naksyon parang katawhanan rehiyon. Hasta sunod ngay gayon, ini ang iyo Agenda House. Agenda House. Salamat haniyo pakigurusa ha Agenda House, ang programa nga nakatutok ha mga balita, informasyon, ngan solusyon kasugbong ang gobyerno para ha kauswagan han panginabuhi han mga mulupyo. Tugtog ha sunod nga higayon, Eastern Visayas. Habagong Pilipinas! Ini ang iyo Agenda.